Sa gitna ng pagluluksa ng buong bansa, nanatiling matatag ang 5 anak ng yumaong superstar na si Nora Aunor. Isa-isa nilang inalala ang kabutihan, sakripisyo at pagmamahal ng kanilang ina matapos maihatid sa huling hantungan kamakailan, hindi lamang bilang isang alamat ng pelikula, kundi bilang isang mapagmahal na ina sa kanilang tahanan. Kabilang sa kanyang mga anak ay ang aktor na si Ian De Leon, na nagpasalamat sa lahat ng nagmamahal at nagbibigay pugay sa kanilang ina. Gayon din sila Lotlot De Leon, Matet, Kenneth at Kiko. Sa 5 anak ng superstar, tanging si Ian De Leon lamang ang kanyang biological son at ang 4 ay regalo sa kanya ng langit. Kaya malaking usapin ngayon kung kanino mapupunta ang naiwang yaman ng superstar. Nagbigay ng pahayag ang veteranong mamamahayag at showbiz reporter na si Christy Fermin hinggil sa usaping ito at narito ang kanyang pahayag. Kahapon po hanggang ngayon, tigib sa lungkot po ang industriya ng lokal na aliwan dahil sa pagpanaw ng nag-iisang superstar at pambansang alagad ng sining na si Miss Nora Aunor. Ngayon ang tanong ng marami, sino-sino raw ba ang magmamana sa mga iniwanang propiedad ng nag-iisang Nora Aunor? Alam naman po natin na hindi siya liquid, wala akong pera, wala akong milyon, sabi niya. Pero may naitabi naman po ako. May mga nabili naman po ako mga propiedad nung panahon ng kasagsagan ng aking karera. Yun ang yun ang katanungan ngayon. Nagtatalo-talo. Kasi alam mo, Romel, 2 klase. Alam mo naman ako, palatutok ako kay Attorney Rene Bueno. Pag nanonood ka kay Attorney Rene Bueno sa vlog niya, malalaman mo mga rekotitos kung ano-ano ba. 2 kasi yung pagbabasihan o barometro ng mana ng isang pumanaw na. May tinatawag na holographic will. Ito yung sulat kamay ng pumanaw. Andun yung lahat ng kanyang habilin, hindi kailangang may abogado. Holographic will ang tawag doon. Yun naman isa, notarial will. Ito yung kailangan na ng mga saksi, ng abogado, kailangan talaga nakasaad doon sa notaryado na notarial will kung kanino mapupunta ang mga mana. So 2 yan, holographic at notarial will para sa mga compulsory heirs, yung mga tagapagmana. Ang tanong lang, ang dito, ako di ba sinabi ko, ang akala ko kasi dahil sa legalidad ang paiiralin, kay Christopher. Iyan. Kasi siya yung legal na anak ni Nora Aunor. Pero, sabi ko naman, kung legally adopted naman, si Matet, si Lotlot, si Kiko at si Kenneth, meron din silang parte. Hindi lang pala meron. Ayon kay Attorney Rene Bueno, pare-pareho, pantay-pantay. Pantay-pantay. Oo. Maliban na lamang kung doon sa holographic will ni Miss Nora Aunor, merong nakalagay na mas malaki yung kay Ian. Okay. Ito ang hati-hati naman ang para sa 4. At sa iba pa. Sa iba pa na gusto niyang pamanahan. Pwedeng kaibigan, pwedeng tagahanga, pwedeng kaanak, ganon. May ganon pala. Pala yun. Nakagawa kaya ng holographic will si Nora Aunor? At yun. Notarial will. Yun ang di natin alam, di ba? Ngayon, ang sabi ni Eddie Letada, wala bang naiwanang testamento ang superstar bago siya pumanaw? Kung meron naman, maaaring doon nakasulat kung sino ang dapat magmana at mamahala. Pero kung wala, pwede naman na sigurong pag-usapan ng mga anak at kamag-anak ni Ate Guy ang tungkol dito, sabi ni Eddie Letada. Which is true, di ba? Oo. Makikita naman natin, di ba, Nay? Sila sabi nga ni Lotot, di ba, ang iniwan na memorya na kaya sila yung pagsasama-sama nila magkakapatid, pagiging isa nilang magkakapatid. Kaya mapag-uusapan nila yan. At sabi ni Boyce Caragay, sa aking palagay, sa 5 magkakapatid, dapat ipamana ang mga naiwang ari-arian ni Ate Guy, pero syempre, kung may last will, yun ang susundin. True. Yun talaga susundin, last will and testament, di ba? Ano ang sabi ni Wating-Wating? To the heirs of Miss Nora Aunor, sana pakaingatan at pagyamanin kung ano man ang makukuha nilang parte at sana ay manahin ang magagandang traits ng nag-iisang superstar. Etong mahabang paliwanag, kasi si Juris Dr. Channel tapos ng abogasya. Ang sabi niya, kung may last will, malinaw kung paano hahatiin ang ari-arian. Kung wala, mga anak ang may karapatan. Kung 5, hahatiin sa 5.
kung kasal pa rin siya kay Richard Merck na pinakasalan sa Las Vegas at valid ito, siya ang may karapatan din sa mana. Sa kasong ganito, hahatiin ang ari-arian sa 6. Kung matagal na silang hindi nagsasama at may kinakasama si Nora, hindi nito inaalis ang karapatan ni Richard Merck bilang spouse at hindi kinikilala ang isang common law partner na magmana ayon sa batas. Maliban na lang kung nakasaad sa last will. Maliban na lang daw kung nakasaad sa last will. Ibig sabihin, kasi sinabi nitong si Richard Merck, nagpakasal daw sila noong July 7, 1988 sa Las Vegas at hindi sila nakapagpa-divorce. O yun na nga, nagulat din ako doon. Walang divorce na nangyari. Diba? Oo. Binaba siya na ang tawag niya ex-wife. Alam mo, ang punto dito, namayapa ang Nora Aunor, namayapa ang superstar, namayapa ang pambansang alagad ng sining. Ano naman kaya ang motibo nitong si Richard Merck? At kung kailan nakaburol si Nora Aunor, ay saka pa niya inilabas na nagpakasal pala sila sa Las Vegas noong 1988. Diba? Yun ang ikinagulat ng marami, nanay. Nilabas bakit siya talaga. Oo, kasi naman sabi, bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang at bakit ngayon pa? Dapat kasi yun, dapat kasi yun. Eto nga, meron nga si Juris na hindi ko nabasa kahapon. Nandito pala to. Ang sabi ni Juris dito, teka, tingnan mo ang ganda ng niya. Eto, nakakagulat ang mga isiniwalat ni Richard Merck sa publiko, lalo na't dinitalye pa niya sa isang interview. Hindi malinaw kung ano ang layunin niya, pero may mga bagay na sanay na natiling pribado na lang. Mga alaala na sila lang dapat ang nakaalam at hindi na kailangang ibahagi pa sa publiko. Respeto na lang sana kahit pa si Ate Guy ay isang public figure bilang isang artista, may mga impormasyon pa rin na mas nararapat manatili sa loob ng inner circle. Mga bagay na hindi na para sa mata ng publiko. Siyempre, normal lang sa mga tagahanga na ipagtanggol at protektahan ang kanilang iniidolo lalo na sa huling sandali. And yes, I agree. Panira ng moment at agaw eksena si Richard Merck. Sa totoo lang, it left a bitter taste in the mouth. Tama Yun naman. na. Diba? Totoo yun. O, Kasi yung timing, nanay, dapat kung gusto niya talaga to, dapat noon pa. Noon niya pa. Tama. Pero ngayon, ang dami ng lumabas na kwento, nadagdagan pa ng kwento niya. So, ano na lang. Sanga diba? pa. Sabi ni Boycie Caragay, eto ang kanya, ay si Marichu. Para po sa akin, dapat po ay si Ian ang may pinakamalaking bahagi sa mana. Dahil siya po talaga ang biological na anak. Pero kung pantay-pantay man, doon mo makikita kung gaano kabuting ina si Ate Guy. Ayun nga, binasa ko nga kanina, yung sinabi ni Attorney Rene Bueno, na pantay-pantay. Di ba? Pantay-pantay talaga. Yun naman maganda naman yun. Totoo At yan. sana talaga na meron talagang mamagitan sa kanila na makuha nila yung para sa kanila. Di ba? Palagay ko naman magkakasundo ang magkakapatid dahil hindi naman nila ito siguro pag-aawayan. Di ba? Unang-una nakita naman nila ang ng kanilang ina, di ba? Yes. Yung ugali na ang pera para sa kanya ay hindi dapat na ginagawang dinidiyos ang pera, inaalitin. Di Yun ba? ang ginawa ni Nora Aunor. Totoo yun. Kaya ay nako, Ang galing lang, no? Nakakalungkot lang isipin ko kaya sana mas maganda katulad ng National Artist, buhay pa si Nora Aunor na ginawad sa kanya. Oo. Yung iba Diba? kasi kung sila na mayapa na at saka Correct. inakot, ito po yung pinakamagandang karangalan, tinanggap ng personal nung pinarangalan. Totoo. Nakakatuwa. Pinakamaganda. At hindi nila pinabayaan si Nora Aunor. Sa totoo lang, di ba? Oo. Okay. Okay. Meron dito, hindi ko mababasa. Ito yung mga mensaheng hindi ko kayang basahin talaga dahil may magsasanga-sanga at magkakaroon ng isang napakasinting kontrobersiya. Irespeto na lang natin ang pagpanaw ng isang Nora Aunor, di ba? At lalo na kahapon lang talaga inilibing. Kaya muna tayo, palampasin muna natin ang mga bagay-bagay na yan. Malay mo, meron din ba nga pagkakataon na mapag-uusapan diyan, hindi lang sa ngayon. Totoo Di ba, yan. nanay? Kaya sabi ni John, palagay ko hindi naman dapat pag-away-awayan. Hindi naman sila nagpakahirap.
ang nanay nila. Kung anong ibigay sa kanila, tanggapin na lang nila. Total naman, wala silang puhunan. Tama din naman si John dito, di ba? Mm. Kumbaga, sarkastiko lang yung pagkasabi niya. Pero, oo nga, pamamanahan sila, di ba? Oo, at saka nakita naman natin yung magkakapatid na parang hindi naman kung ano lang ibigay sa kanila ni Ate Guy, Oo, yun lang palagay hindi ko, sila. nila, ano. Oo, At saka si Ian, hindi sa Kim na anak. ayun. Si Ian, lagi niyang pinaiiyahan ang kanyang mga kapatid. Oo nga, at hindi nang galing sa sinapupunan ng kanyang ina na tulad niya, galing lamang sa puso. Pero pantay-pantay din ang tingin niya sa kanilang lahat. Yun ang maganda doon kay Ian. Kaya napakaganda nitong ano. Ang dami kasi nagtatalo-talo ngayon na, hindi, dapat kay Ian, siya ang biological son. Hindi, yung apat legally adopted naman. Pero sabi nga ni Attorney Rene Bueno, kung nandoon naman sa last will and testament, kay holographic pa yan o notarial, kung ano'y nandoon, Yun ang tanong lang susundin. talaga, nakagawa kaya si Ate Guy Yun ng na. last will and testament? Yun ang tanong. Paano kung wala, di ba? Oo, So, yun ang Ihaharap ito sa korte. at saka malaking ano yan malaki pang ano yan, Usapin. matahabang pag-usapin. Oo. Mahabang usapin pa ito. Oo. Kaya, nako, pero palagay ko naman may makukuha ang bawat isa. Di ba? Ay nako, Makukuha hangad ang bawat isa. natin. Totoo yan. Ay nako, ang dami-dami pa nating mga text messages dito. Anong sabi nito? Please don't mention my name. Kung ano na lang ang ibigay sa kanila, yun na lang ang tanggapin nila. Total naman, wala na ang kanilang ina. Pagyamanin na lang nila kung ano man ang kanilang tatanggapin. Saka sa probinsya naman, yung mga lote, ewan ko na lang kung makakapunta pa sila doon pag ano yan. Oo nga naman, ano? Oo nga naman. Nasa Maynila silang lahat di ba? Pero malay natin, baka mamaya may isang anak si Ate Guy na mamahala dahil gusto niya ang farming. Oo, Diba? tsaka na kung wala ka rin naman pagkakakitaan dito sa Maynila, mabuti pang palaguin mo na lang ang iniwan ng iyong ina. Di ba, pinamahagi nga niya, mula sa 64 hectares, may naiwan na siyam. Oo. Sa bawat pinamigay niya, may 30% siya sa bawat aanihin. Oh, di ba? May niyugan pa. Di ba? May Paano kung income. magustuhan ni Kiko, o ni Kenneth, ni Ian, na gusto nila mag-farming. Di ba? Why not? Biyaya Oo. ng Diyos. Di ba? Napakalaking biyaya ng Diyos yun. Kaya nakakatuwa lang. Ay, nako. Sana lang, ngayon ay mo ang motibasyon ngayon ng mga artista, pagbutihin ang kanilang craft para maging, malay mo, rin sila, maging national artist din sila. Ganyan naman na napakalayo pa naman yan. Huwag naman anak, huwag naman. Kasi parang pag sinabi mo yan, hinihintay na nila yung kanilang kamatayan. Huwag. Yung bang lang ay inspirasyon. Siguro lang, sa nakita nila na pagpupugay at pagrespeto kay Nora Honor, napakasarap palang maging national artist. Yes, yun. Yun na lang yun. Oh, Yun na lang yun. Huwag na yung, ako sana ganito, walang may gusto na mamatay. Kaya may natin mahabang buhay. Oo, at maging national artist na talagang nandiyan ka. Parang, ay, naku, grabe ang parangal kay Nora Honor.